sumisweldo, 50,000 pesos. Pumasok ang pera sa bangko ko. Nagbayad ako ng kuryente, nagbayad ako ng tubig, nagbayad ako ng pamalengke, nagbayad ako ng kung ano na pang kailangan kong bayaran sa aming bahay. Ang natira sa pera ko, 1,000 pesos. Alam niyo ginawa? Yung 50,000 na pumasok, counted. Yung 49,000 na lumabas, counted. Ang pera, 99,000. Tama ba yun? Kung titingnan nyo, reviewin ninyo ang ginawa ng AMLA na yung po bawal. Hindi nila dapat gawin yun. Dahil yung ginagawa lamang sa korte o sa impeachment court katulad ng Senado. Pero tingnan nyo po ang lumalabas. From 2022, susundan ko rin ginawa nila na yung pumasok at lumabas ay papag-agko. 2022 hanggang sa ngayon, 60 million pesos lamang ang pumasok at lumabas. Yan no. Ngayon, pumasok tayo sa COA. Ang tagal nilang sinisiraan. Ang sabi nila yung COA, kailangan namin niya. May pagnanakaw dyan. Alam nyo, nasa COA pa nga eh. Commission on Audit. Sa kasalukuyan ay tinitingnan kung ano yung mga kulang na papeles. Out of 125 million, 75 million na lang ang natira. Yun ang kanilang pinag-uusapan. Tinutok na nila kay Inday Sara, pati COA, NBI, BIR, AMLA, ginamit na nila. Ngayon no, papatulan ko yung sinasabi na sa COA. Bakit? Ang Department of Agriculture ang suspended, disallowed. Yung kay Inday, hindi pa final. Kailan lang nag-final o nag-hearing? Yung suspended at disallowed, Department of Agriculture, 10.5 billion pesos. Yung tumpo sa DSWD, kumulang 12 billion pesos. Sa DPWH, kumulang 17 billion pesos. Billion. Pagdating po sa Department of Energy, 160 billion pesos. May inimbestigahan ba sila? May hearing ba? May tinanggal ba? Wala. Pero si Inday Sara, 120 million pesos, 75 million pesos, yun ang iniimbestigahan nila. Alam nyo ho, magkano ang confidential at intelligence funds ni BBM? 5 billion taon-taon, 5 billion pesos. At ito po, sa mga kapulisan, meron akong recording. Ang sinasabi pa doon ni Santico, si General Marbil, noong kapanahunan niya, nagre-reklamo kasi yung kalahati ng intelligence funds sa kapulisan, kinukuha pa ng Palasyo, kinukuha pa ng Malacanang. Yan po ang katotohanan. Yan ang korupsyon na nangyayari at hindi ang kay Inday Sara. Ngayon, bakit po ako napasok sa pinto? Si Sergeant Gutesa, hindi ko kilala. Ang kilala ko, yung kaibigan ko, tagapamantasan ng Pilipinas. Ang sabi ni Sergeant Gutesa sa akin, nakaraang taon, Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Ang sabi ko sa kanya, Sarge, magkano ang dineliver nyo? Sabi niya, isang example lang po, 46 na maleta. Magmula sa bahay ni Santico sa Valle Verde, dinadala namin ang Horizon, ibinababa at dinadala sa bahay ni Martin Romualdez sa Aguado at doon sa Forbes Park sa McKinley. Sabi ko, magkano ang laman ng isang maleta? 48 million pesos. Magkano ang isang delivery? 2.3 billion pesos. Isang delivery lamang
Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir. Nung nag-uusap sila, sabi nila, ihihinto namin at tatanggalan ng pondo ang DOH, Department of Health. Pag hindi sila pumayag na kung ano ang kontratang gusto, ay hindi bibigyan ng pondo. Yan po nang galing kay Gutesa. Matapos niya magsalita, ang sabi niya, hindi ko na kailangan ng proteksyon. Ang mga kasama ko ang magproprotekta sa akin. Noong una po, pinoproteksyonan. Noong huli, si Sergeant Gutesa ay ikunulong na nila at ibitil na. Illegally detained. Noong Nobyembre, may isa pong recording. Ang sabi ni Gutesa, pumirma na ako na hindi ako binigyan, hindi totoo na nagdi-deliver ako kay Martin Romualdez. Pumirma na ako na ako ay inaalok ng pera ni Mercoleta at ni Defensor. Wala po sa akin yun. Ang sabi ko, kung maaari, pakawalan nyo na si Gutesa. Kahit na napabaliktad ninyo, kahit na nag-iba na ng salita. Bakit? Walang alam yung tao. Hindi naman kumita sa korupsyon. Wala naman siyang gana o ganansya doon sa nangyari. Huwag niyong ikulong ang isang sundalong nagsilbi sa ating bansa. At sa panahon ngayon, ang paninindigan niya ay ang tulungan ng ating bayan. Tinanong ko si Gutesa, bakit ka lumalabas ngayon? Ang sabi niya sa akin, sir, binaha po ang aking pamilya at ang mga pamilya ng aking mga kasama. Nagulat kami na yung pera palang binibitbit namin ay galing sa flood control scandal. Flood control scandal! May nakulong na ba? May naibalik na mga pera? Ang sabi ng Pangulo, maiya naman kayo. Binabalik ko sa kanya, binabalik ko sa Kongreso, at binabalik ko sa Senado. Kayo ang maiya dahil wala pa rin nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya po nung lumabas yung 18 Marines, at sila po yung nagkapag-usap sa akin, ang sabi ko, tutulungan ko kayo. Hindi ako papayag na mangyari yung nangyari kay Gutesa na mangyari sa inyo. Tinanong ko sila, sabi ko, magkano ba talaga ang delivery? Kada delivery ninyo, magkano ang inyong dinadala? Alam niyo ho, ang pinakamaliit na delivery, 500 million pesos. Ang pinakamalaking delivery, 4 billion pesos. At dito kayo magugulat, ang delivery, 3 times a week, ang delivery sa Makati at sa Aguado sa Malacanang. Kung yan po ay pagtutugtong-tugtungin natin sa 1 billion lamang, sa isang buwan, 12 billion pesos, pera ng taong bayan ay ninanakaw at kinukurakot. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya po tayo ngayon nandito dahil ayaw natin ng ganitong klaseng politika. Ayaw natin ng ganitong klaseng sistema. Katulad po na nabanggit, ako ho, ang kaso ko sa ngayon, 4 na. Marami na ang mga kaso. Humigit ko muna mga 30. Ang lahat na tumatayo at nagsasalita ay kinakasuhan. Ganyan-ganyan po ang martial law. Bagamat hindi nagdeklara, tatakutin ka, gagamitin ng NBI, ang BIR, ang AMLA, ang PNP, ang Ombudsman, para ikaw ay takutin, para ikaw ay patahimikin. Pero tayo ba ay tatahimik? Lalaban ba tayo? Dapat po tayong magsalita dahil ang kinabukasan ng ating mga kababayan, ng ating mga anak ang nakataya. Bakit to? Yung PhilHealth nang kinuha nila yung pondo, 60 billion. Pagkatapos hindi nila nilagyan, 90 billion. Dapat nung taon,
divide 150 billion. Ano to, reliable ang pondo source ng ito. Dapat PhilHealth. may mauna sa Senado. Pero kinuha nila. Saan nila nilagay ang pondo? Saan nilagay ang pondo? Commute lang. Flood control, Meron ba? maleta. Diyan, napunta ang pondo. Tara na. Alam nyo, Hindi, pag wala sa ibang kang bansa po, malayo yung huwag na nating pagamihin pa. Thailand na lang. Nauna tayo sa PhilHealth. May mga tao na ba? Wala. Nauna po tayo. Ang Wala pa. ganda kagad ng arangkada natin. Ngayon, sa Thailand, Ay, si kahit anong si sakit may mo, motor sila. Ay, si Melvin. kahit cancer pa yan, Ayun, oh. may maluba kang sakit, kailangan mo ng operasyon, ang babayaran mo na lang sa ospital, 10%. Dahil ang pondo ginagamit ng tama. Ang pondo inaayos. Yung mga programa, infrastruktura, anin po yan, malalaking proyekto. Isa na lang ang babanggit.